Magandang araw mga ka-teachers. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano nga ba gumawa ng lesson plan gamit lamang itong ating laptop. And of course, itong ating internet connection, yung isa-search lang natin is itong Lesson Planner PH. Ayan, which is yung gagamitin natin ngayon itong 4A's. Yan, powered by, ayun. So, everyone, ganyan lang kadali everyone. Isa-search mo lang siya and then kiklik mo yun. Ito yung lalabas. And yung next na gagawin natin is magsa-sign in with Google tayo. And pipili tayo ng ating Google account na gagamitin natin para sa paggawa ng ating lesson plan. And ayan. So, pipili lang tayo ng ating Gmail account. And click lang natin yung continue everyone. Diba? Napakadali lang. And after that, hintayin lang natin. Okay, so may nakalagay dito na code, objectives, and translation. So first, before that, let's click the next first. And wag nyo i-click yung buy now. Next lang tayo, got it times. Yan, kasi yung buy now kasi is magbabayad ka. So yung sa ilalim yung i-click mo. So, hindi mo na kailangan magbayad ha para makapagawa ka ng lesson plan. So, ayun, at meron kasi akong curriculum guide or milk na dinownload kanina. So, yung ginawa ko lang everyone is kinopy ko lang yung learning competency niya. Yan, ito yung learning competency, kakopy ko lang siya at ilalagay doon sa ating objectives, doon sa ating app na yon. And okay, so ilalagay natin sa objectives at the same yung corresponding na code niya ilalagay din natin. And then, yun, submit lang natin. And magpa-process na yan ng inyong lesson plan na gawa nitong Lesson Planner PH. Ayan, so i-wait lang natin. Ayan, ito na yung mga resulta everyone. As what you can see, kompleto na siya yung 4A's na lesson plan mo. Kasi nga, ito ay aligned sa DepEd na, So, therefore, panigurado ay kompleto na yan yung 4A's mo. Meron na yung motivation, activity, di ba? Analysis. O, hindi ka na mahihirapan pa na mag-isip kung ano yung mga activities, ano yung mga lessons na ilalagay mo sa iyong topic or sa iyong discussion. So, meron din yung assessment. Everyone, kompleto na yan yung ating 4A's lesson plan kapag gamit mo itong Lesson Planner PH. Yan, meron din yung 5A's sa ilalim kung gusto yung 5A's. Okay, so most kasi yung ginagamitan ng 5A's is yung science na subjects. So, kung 4A's yung gusto mo, okay, yan. Gagamitin mo lang yung 4A's. Next is, another na naman tayo. Gusto kasi nating i-combine yung dalawang objectives. So, yung isang objective sa ibabaw, yung illustrate, and then yung calculate. I-combine natin yan. Gagawa tayo ng isang lesson plan gamit yung dalawang objectives na yan. Okay? Sige. Next, got it times lang tayo, everyone. Of course, wala tayong pera, kaya hindi tayo magbabay now. Next, yung objectives, yung learning competency natin, is i-edit lang natin. Di ba, kanina yung illustrate, di ba, lagyan lang natin ng calculate. So, ano lang natin, revise. Kumbaga, edit lang natin para okay siya. Ayan. So, sasabihin lang natin, of course, sa Lesson Planner PH kung ano yung gusto nating ipagawa sa kanya. And, yun lang, submit lang natin. And then, boom, meron ka na agad na lesson plan. Yan, meron na yung objectives, of course. Meron yung review, diba? Motivation, diba? Nandiyan na yung review kung ano dapat mong i-review sa last na topic mo, diba? Kapag mag-demo ka, kailangan mo na mag-demo, diba? So, yun yung expected na topic na dapat mong i-demo. So, yan na. May review na siya. Anong motivation ilalagay mo? Meron din yung activity. Ay, nako. Ang kagandahan pa nito is meron talaga siyang hot questions. Ayan, which is, magkakaroon talaga kayo ng interaction sa mga students nyo. Diba? Ito yung interactive worksheets or the activity, which is, nakasabi dito, data detective. Diba? Napakagaling lang, everyone. And then, meron din siyang analysis, everyone.
O, diba? For the analysis after the presentation. Yan. Next, after that, after the analysis, meron din siyang abstraction, of course. Summarize the key concepts. Ayan, so ganyan lang everyone kung paano gumawa ng ating lesson plan gamit lang itong lesson planner page. So kung ako sa inyo everyone, so kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pang mga videos na pwede nyo matutunan mula sa akin. And of course, like and share na din para makatulong ka sa iba. That's all for today everyone. Thank you so much and goodbye.